Here are my friend here. His name is Kevin. He has also a flat here, yeah? Hi everyone, thanks Ben for your generous contribution. I'm really grateful because we love beetroot and we eat it every day. Beetroot, yeah? Yeah, fantastic. Yeah. And the courgettes. Yeah, because I'm giving Kevin beetroot and courgette because your beetroot is not ready yet, yeah? No, So- my beetroot won't be ready for several months. Several months. Yeah. So this is the culture here in allotment, sharing and giving, yeah, Fantastic, caring, yeah. yeah. So here you are, Kevin. Thank Please you. accept this, yes, Thank you very and much. also And a a courgette. courgette. And these courgettes, they're so versatile, which people don't realise because you can grate them for salads, you can cut them up, you can cook them, curries, Yes, fry them up with eggs and things like that. whatever. Yeah, Fantastic. whatever. And not everybody realises that. So Yeah, you know, we have as well in Philippines nilaga or tinola. I put this, with soup, chicken soup. right, okay. Yeah, Yeah, it's nice. Oh yeah, yeah. And All right. all right, thanks. Thank you, Kevin. Yeah, Have a thank good you. day. See you next time. Yeah. Heat wave na naman ngayon, guys, dito sa UK. So today is July 8. Nag-start na naman ang heat wave. So yun na nga, last time na vlog tayo about heat wave, it was June 25 na sobrang init talaga. Pero after almost 2 weeks, yan, balik na naman ang heat wave. Pero may advantage to sa ating garden. Yan, no? Ito is summer squash. Hindi ko to tinanim, tumubo lang talaga ito ng kusa. Pero yan, ang ganda, oh. So yan ang advantage ng heat wave dito sa UK. So ang temperature this time, it's like 9:30 in the morning, ay 24 degrees. Pero sobrang init na talaga, and re-reach ng 31 degrees this afternoon. So yun lang, talagang sobrang init. Sa mga Pilipino here in the UK, medyo hindi sila masaya kasi buong taon nga naman sila nagpaputi. Alam naman natin mga Pilipino, medyo sensitive sa kulay. Yan, oh. Talaga, yan, oh. Ito yung kulay ko pagka winter, autumn, spring. Pero yan, oh, sunog na talaga kasi expose ako sa labas sa trabaho ko. Tapos dito nga sa plat ko dito sa vegetable garden namin ni Shama, ni Shanaya. So pero I don't mind na kahit mangitim ako, masaya naman eh. Pero talaga mga Pilipino dito, makikita mo pagka ganitong heat wave, mga nakapayong, naka-jacket, compare sa mga British. Ang British tuwan-tuwa eh, mga yung iba pa nga eh ubad baro eh. Pero anyway, tingnan natin, mag-harvest tayo dito sa ating flat. Kung ano ating i-harvest, magbibigay din tayo sa ating mga friend dito ng gulay. And kasi sobrang dami, ipamimigay na lang natin. Punta tayo dito, guys, sa kabilang side. Meron din tayo dito ito yung summer squash. Same nung summer squash na tumubo doon. Yan, no. And ito naman yung ating zucchini, courgette. Para din silang mga pumpkin squash, kaya lang iba itsura. Ayan, oh. Ang daming bunga, oh. Ito, oh. Meron pa dito. Ayan, oh. So kukunin din natin yung ibang mga talbo siguro nito. And yung iba flower, magbubulang lang tayo mamaya. Masarap yun. And ito, guys, ayan, no. Ang bilis-bilis talaga nitong courgette na to, oh. Ayan, no. Ang ganda siguro nitong tanim sa Philippines eh. Mahal daw to sa Philippines eh. So harvest din natin to. Bilis lumaki. Ito, oh. Ano to, pag hinayaan lang natin siguro mga 2 to 3 days pa, magulang na, saka sobrang laki pa, ay hindi na masarap. Mas prepare ko yung ganito kaliliit. Ayan, oh.
Pero ito medyo malaki na rin pero masarap to sa bulang lang. And ito meron pa rin dito. Ayan harvest na natin. Ito so real big. And mas gusto ko yung maliliit lang parang pang salad pero talagang wala na, hindi na natin sobrang dami na nila, so kunin lang natin to. Malaki na rin to isang to gusto ko yung pang salad lang pero anyway, ito na yung pinakamaliit ayan so pwede pa to sa salad, masarap pero pwede rin to sa sa i-mix itlog, pritong itlog. And ibigay na lang natin sa mga friend natin dito kasi sabik din sila sa vegetable, lalo pagka ganitong summer, mga kaibigan ni Shama. So guys, magta-try din tayong mag-harvest ng potato kasi last year medyo nagulangan tayo ng potatoes kasi hinayaan ko silang mag-mature, lumaki. Pero ngayon, from baby potatoes mag-i-start na tayo para hindi na tayo bibili. Ayan ito ang ating mga potatoes, malalaki na. Ayan hanggang doon. And this side, ito hindi masyadong maganda yung kalidad pero titingnan natin bumunot na dito kasi sayang din pag magma-mature naman hindi mo makain namin lahat. Ayan tingnan natin to. Ayan, pwede na nga. Ayan okay na to. Yan guys, baby potatoes. Mas masarap to sa salad. Pwede rin to sa adobo, apritada, kalgareta. Ito yung tinanim natin. Ayan ito yung ating pinakapunla. Hindi pa siya nabulok so pwede natin ulit itong tanim. So tingnan natin kung gaano kadami. Ayan so tingnan natin kung mayroon pa. Mas maganda na tayo, harvest tayo ng potato habang maaga kasi pag gumulang siya wala so ayan ang ating potatoes, baby potatoes. Try pa tayo ng isa. So try pa tayo ng isa kasi medyo hindi pa masyadong yan yun lang so 2 puno try natin. This side. Tingnan natin kung gaano kadami. Ayan wow, okay to. Ayan ito yung pinaka main nya. Ayan to, medyo bulok na mabubulok kasi sila pagka habang nagtatagal habang lumalaki yung mga nila baby potatoes, yung pinaka main nabubulok. Pero ayun lang. So yan guys, satisfied tayo sa ating harvest na baby potatoes. Ito yung pinaka main potato nating tinanim, pero yung isa nabulok na. Masarap to sa salad. Lalagyan ng ng ang tawag dito, mayonnaise na may salt, pepper and garlic. Sarap nun. O di kaya naman baked potato, or hindi pa siguro ito pwede sa sa french fries kasi maliliit pa Okay guys, successful ang ating potato. And ito na ang update ng ating tomatoes. To, parang 4 varieties. Ayun nga yung plum tomatoes, medyo malalaki na. Yan and cherries tomatoes. Ayan gaganda na
So dahil bulaklak, and I think ayan o, yan ang ating mga panggisa. This one and cherry. So magsasawa tayo ngayon dito sa tomatoes, kaya lang wala pa eh. Siguro after mga 2 weeks yung mga maha-harvest na tayo dito. And also guys, mag-harvest din tayo ng ating autumn na onions kasi tinanim natin to October, pero na-harvest na natin yung giant onion, pero meron tayo dito mga brown, white onions and red onions. Yan o, yung iba nag-bolted. Ayan o, ibig sabihin yan, hindi magandang istoryan, maliit lang ang bunga niyan. Pero yung iba o, tingnan mo o, ayan o, okay lang to. So try natin mag-harvest dito. Ayan o, ito yung white. Ayan o, and tingnan natin itong nag-bolted na to, kasi hindi maganda to. Ayan o, bolted, bumulaklak, maliit lang. Pwede pa naman itong gamitin, pero hindi mo pwedeng i-store to kasi madaling mabulok. So try natin dito lang sa side na to. Marami dito, yan pa oh, kasi after nitong onion tinanim natin nga ng cucumber and tomato. So let's see kung gaano kadami ma-harvest nating onion here. Ayan guys, ang ating na-harvest na onion this side. Ano to? Autumn onion pero hindi gumanda. Pero anyway, pwede na to. Kaysa bibili pa, mas maganda pa to, mga organic. Yan ah, ito nag-bolt. Ang delay ito. Hindi maganda itanim tong ano niya, seeds niya, kasi sabi nila kapag tinanim mo yung seeds na to from bolted, magiging bolted din yung magiging ano niya, next generation, kaya hindi maganda. Pwede ka dito pumili ng pangtanim next spring para sigurado yung tutubo hindi magbo-bolt. Pero anyway, gagamitin na lang natin ito pang adobo, pang giza. Ito yung ating sweet corn. Ayan o, ang gaganda na. Meron din dun sa kabilang yon. And this side, sweet corn din pero iba itong variety compare dito. And ito ang ating ampalaya. Ayan o, nag-start na rin bumulaklak eh. Ayan, dalawa lang tong ating bali 3 puno tong ampalaya dito, pero meron pang isa doon. Ayan o, and meron tayong cucumber here. Tingnan natin, ang daming bulaklak o. Ayan o, may bunga na o. Dami nilang bulaklak, pero siguro ito yung first fruit nya. And ito pa, so guys, mag-watering muna tayo ng plants kasi masyadong umiinit na. It's 10 o'clock na in the morning. Hindi naman magandang mag-water pagka sobrang init na. I'm lucky kasi yan, no, opposite lang ng ating plot ang ating ang water tank, kaya medyo swerte tayo dito. So guys,
harvest tayo ng ilang beetroot kasi wala na rin tayong supply sa bahay, and then bibigyan din natin yung ibang friend ni Shama. Ito na yung ating last batch na tinanim. So tingnan natin kung gaano na sila kalalaki. Yan, no? Malalaki na. Let's try this one. Kadidilig ko lang. Ayan, no? Gaganda na. This one is super big. And what else? This side, ito, oh. Yan, oh, tinanim ko na rin ng ng onions in between para hindi sayang space. Pero yan, guys, oh, ang gaganda. So let's see kung ilan natin kukunin. And this one, I think this is the biggest one. Oh, napasama yung maliit, pero ang laki, oh. So kukuha pa tayo ng ilan siguro. Ayan, no? Gaganda. So what do you think, guys? Ang dali lang magtanim ng beetroot, ang bilis mabuhay. And ito, guys, yung ating update sa ating upo. Ayan, no? Mataas na siya. Isa lang naman nating tinanim this year, pero may napansin ako. Ayan, no? Dalawa na yung upo, visible na. Baby upo. So ayun, isa pa to pala to. Ayan, no? So positive. Sana tumuloy-tuloy to. And first time nating magpabunga ng upo. And ito nga, wala pa yung ating sayote. Pero anyway, nakapagpabunga na tayo last year. And let's see. It's almost 11 na here. And it's really hot na. Very humid na. So ito yung ating na-harvest for today. Ayan, no? Ang gaganda. Yan lahat. So may mga nagko-comment about dito sa heatwave dito sa UK, sa Qatar, sa Japan, sa Canada, sa Australia. Thank you. Kino-compare nila, o sa Philippines, kino-compare nila na mas mainit daw doon sa place nila. Pero yung comparison dito, kasi dito very cool yung weather, minsan lang talaga uminit. Kaya pagka nagganitong heatwave, talagang hindi komportable. Kahit ako Pilipino, talagang mahirap kasi design nga yung mga bahay dito sa winter. So pagka nagkaroon ng heatwave, ang init talaga. Kahit sa gabi, bukas na yung aming mga bintana and we have fan, pero talagang ramdam na ramdam mo talaga yung humidity. Kasi normally dito pagka yung normal na summer, kahit gabi, minsan naka-jacket kami. So kasi nga after nung June 25 na heatwave, bumalik ulit sa 22 degrees yung temperature, malamig ulit, naka-jacket ka ulit sa gabi. Pero ito ngayon, ito ulit, siguro ito I think for the whole week or more than whole week, kasi nag-start ulit ito ng last Sunday. Pero itong whole week na to, temperature will reach up to 30 degrees, 31. So talagang ramdam na ramdam yung init. Anyway, I'm enjoying this kasi pinapawisan ako. Masarap kasing pawisan. Minsan lang naman to, kaya I'm really enjoy. And yan nga, meron pa tayong mga vegetable na libre. I don't know kung magigisa tayo mamaya o magbubulang lang. So let's see yung ating dinner for tonight. At least free na yung ating vegetable. Yun lang, guys. Thank you for watching Bimbo Cornejo Vlogs. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.